once na bumili po kayo nito, ano siya, may kasama na siyang ano, tart shell. So sa tart shell niya po, di ba maganda po? Tama, maganda? Maganda po ba? Maganda! Hindi na po tayo nahihirapan gumawa ng, kasi ako, sino mga home baker po dito? Taas ang kamay. Halos lahat po, di ba? Sino may cafe owner? Balang magtayo. Lahat tayo, plano natin. So, kung magne-negosyo po tayo, mas maganda yung easy access, hindi na ako gagawa, mag-consume pa ng time, di ba? Yun yung ginaganda dito kay Portuguese Start. Pag bumili ka nito, kasama na siya. So, sa 907 grams, ang kasama yung tart shell is ma-accommodate niya yung 22 to 20. Yun ang maganda, may gawa na. Mahirap gumawa na. Maganda, di ba? Layered by layered yun. Shelf life niya is 12 months na. O, di ba? So, kahit naka-frozen mo lang, i-frozen mo lang siya. So, lagay mo lang siya sa negative 18 degrees Celsius. Okay na yan. Frozen mo, lagay mo lang siya. Tama, fridge, sorry. Lagay mo lang siya. Freezer, lagay mo lang siya doon. So, pag kailangan mo na siya, doon mo na siya ito-thaw out. So, thaw out natin, kagaya ng ginagawa ko po, pwedeng running water. Pero kung hindi mo pa naman siya kailangan, kunyari, kailangan mo pa siya pang kinabukasan, lagay mo muna po sa chiller. O kaya sa chiller or sa labas. Mas maganda sa chiller para mas safe. Tapos kung gagamitin mo na siya within that day, pwede nyo na po siyang ilabas. So, ganun po. Ngayon, gagawa tayo ng original. Siyempre, kung gagawa tayo ng original, dapat meron iba't ibang variation. Gamit yung ibang product na meron si Unico. So, gagamit tayo ng raspberry filling. Tapos, meron din tayo. Kung nakikita niyo yung mga nasa harap, yan po yung mga mga katulong ni Riches na mga product para mas mapasarap pa, mapaganda yung mga gamit natin, yung mga cakes na ginagawa natin. So, meron po tayong raspberry filling, may blueberry, may strawberry. Tapos, meron din po tayong ube paste. So, papakita natin ito kung paano gagamitin, applying with our Portuguese Start. So, ready na po ba kayo? Kaya ginagamit ko. Mas masarap yan. Kumain naman po ba lahat? Yes. Parang kailangan ng dessert, no? Yes! Huwag kayong mag-alala. Lahat ng nandito, matitikman niyo po at makukuha niyo po. Hindi po namin dadalhin pabalikan ng Manila, sa inyo po lahat yan. So, ngayon po, meron akong tray. Usually, pag magkakalit tayo, yung mixer ko nandito na, sorry. Open na po natin. Paano yung bowl? Ito po siya. Ito, Chinese brand lang to. Ito na yung makikita natin lumabas sa market. Ito po yung packaging niya. Tapos, natuwa na siya. So ito pong freezer, itong tart kahit hindi sobrang sobrang thaw out kasi madali naman po siyang lumambot dahil gamit po ito sa butter. So madali po siyang lumambot. So wait lang, segment lang natin siya. Kahit half an hour, naiiwalay naman po agad kakalabas mo lang. Yan. Thank you, Miss Christine. So ngayon gagawa po tayo ng plain, tapos Pwedeng tumayo. Pwedeng tingnan. So yun nga po yung kinaganda dito kay Riches na Portuguese Start niya. Kasi nga, di ba, nagulat kayo, meron ng kasamang tart, which is, kung gagawa ka, imagine niyo yung makukonsume yung time, yung effort, yung pagod. Kung gagawa pa po kayo nito, time consuming, magdodo ka, magli-layer ka ng butter, ng flour, di ba? Pero with this one, meron ka ng ganito, napakadali na lang yan. Ilasasalansan ko na lang siya. Actually, ito na-deform lang dahil nung biniyahe. So, chef, available na po yan na ganyan? Oo. Kailan ito available, Miss Christine? Pwede na po. Pwede na. Ayan, silang naka-handle yan. Arrange lang natin. Arrange lang with Mima. Yun. Pero baka po next week. Available. Maantayin niyo po ba ng next week to? Yun. Pero ngayon, matitikman nyo na, hindi pa next week kayo makakatikim. Ngayon, matitikman nyo dito. Next week. Sure yan. Yun. O, diba? Saya. Pagkita po. Tsaka yung pinaka-base niya po, ito yung binit natin kanina.
Base niya, pop paste. Ang mahal niyan? Pop paste. Sir, Heka lang mahal kaya niyan. Ito mo may mga layer. May mga layer. Kaya masarap. Yan. So yung ano po, yung pinaka-taste profile ni Portuguese Tart, kasi nag-try ako, kung hindi naman sa paninira, may natikman ako sorry magiging honest lang tayo, bilang consumer din po ako. At-try ako ng ibang product para malaman ko kung anong difference sa binibenta kong product. Syempre, mas, di ba, kung mas masarap. Pero yun nga po, mas masarap po talaga to. Kasi tinanong ko si ate, sino po gumagawa nung Portuguese? Hindi niya rin alam. Siguro tiga-benta lang siya. Sabihin do, usually mga Chinese, sa mga may nagbebenta pong Portuguese Tart. Ang natikman ko po kasi parang siyang scramble na may, parang scramble lang, na itlog lang, na walang halong cream or sugar. Ganun yung natikman ko. Based on my preference, iba-iba naman po tayo ng preference ng panlasa. Pero yun yung natikman ko. Pero hindi ko naman sasabihin ko anong brand. Pero yun lang po yung natikman ko, no? Pero ito kasi, once na makain mo to, yung silky tsaka yung smooth na cream texture ni Portuguese Tart nandun. Tapos lalagyan mo pa siya ng texture ng crust ng tart shell para nagko-complement yung yung nagmemelo, kumbaga sumasayaw yung lasa sa bibig mo. Parang may ganun, di ba? Parang ganun po. Ganun po yung may experience niya. Parang nai-inlove ka dun sa kinakain mo, lalo na pag warm. Hindi lang, di ba? So, yun. Mag-try na po tayo. So, first, open lang po natin. Take note lang po natin, once na magbe-bake tayo ng oven, iba-iba po ang temperature. Lalo na, if deck oven kasi, si deck oven, ang gagawin niyan, meron siyang may fan So, circulated yung temperature niya. So, kahit hindi ko na siya buksan, yung oven. Hindi ko na siya iikot, okay lang. Pero kung available sa atin, sa bahay natin, is may deck oven, wala akong problema. Pwede pa rin natin siyang gamitin. Pero, it's more higher temperature lang. Kung ito, gagamitan ko ng 170 to 180 degree. Sa deck oven, gagamit po ako ng 200 to 220 degree Celsius gagamitin ko. Tapos, pag-bibake ko po siya, kalahati nun, iikot ko po. Para mag-even yung pag-bake. Diba, kahit sa naman po pag sa mga sponge, pag sa deck oven, nag-iikot po tayo. Bakit may iniikot? Para magpantay po yung yung pag-bake tsaka yung heat. Tama? So, feature. So, pwede ko siyang ibuhos, pwede ko siyang ilagay sa feature, pero may gusto po kasi akong i-explain. Ito po kasi, yung mixture natin, wag nating i-overmix. Ay, may mix pa rin po siya. Hindi po siya mix. Kumbaga, alog mo lang siya 1, 2, 3, shake. Tapos, out mo lang. Ang ayaw kasi natin dito, yung bubbles. Di ba? Pag pinor natin siya, dahan-dahan lang. Bakit ba natin ayaw ng bubbles? Kasi, it affects also dun sa texture ng natin, ng mismong tart. Tapos yung pag-bake, uneven. So, kaya iniiwasan natin na, huwag natin nga haluin ng sobra. Parang magbiblend tayo, magkakaroon ng gatas ng bata. Hindi po natin siya, "Hi ma'am, kamusta po?" Welcome! Ulitin mo sa simula. Welcome po. So, pour natin. Sure. So, maglalagay muna ako ng first 6. Tapos, papakita naman natin yung different application. Kung nakikita nyo, meron tayong iba't ibang application doon. Nandun sa gilid. So, hindi lang yung mismong tart itself ang pwede nating ibenta. Pwede rin natin siyang gawing parang cupcakes. Lagyan tayo ng iba't ibang toppings. Mamaya pagka-bake, or pwede tayo magbigay ng sample dito. Kung magbigay tayo ng ideation kung ano pong gusto nyo gawin. Para, di ba, kakaiba naman po, hindi puro Portuguese Tart lang yung ibebenta natin. So, mas maganda kung may feature ako. Wait lang. Kasi yung... Yun ang gusto ko, be. Ang hirap gawin yun. Nag-post ako Ipan lang po natin para mas... Sige, bago po tayo maghugas, lagyan na rin po natin ng filling. So kung maglalagay tayo ng filling, ang sinasuggest po namin is mga paste o yung hindi hahalo mismo dun sa mixture natin, like yung mga liquid. Na-avoid po natin yung kasi it can affect sa texture tsaka sa mismong mixture natin ng Portuguese Tart. So kaya ang gagawin natin kung gusto natin mag-add ng flavor, yung mga paste, kagaya nitong ube paste natin, yung mga raspberry filling na mga solid na hindi magko-combine dun sa mixture natin, di ba?
So ngayon po, meron ako dito iba't ibang klase. Yung ubi paste natin. Siguro kung maglalagay ako like sa bottom, like 5 to 10 grams. Depende po sa gusto niyo. Depende rin kung paano mo siya ibibenta kasi magpo-costing po kayo. Hindi iba-iba ng presyo, di ba? May feeling yung gagawin niya, chef. May peeling po tapos may plain. So sabay na rin natin. Feeling, anong feeling ba yun? Sorry, pakilala ko rin po, girlfriend ko po, nandito rin po. So, Wala po, chef. Pares din po kami nagbabarko. Taken na po ako, taken na. Para malinaw po ang lahat, walang away mamaya. Sa dalawang flavor, pero yun, thank you. Ma'am, peace tayo So yan po, iba't ibang klase. Meron akong ube, tapos yung raspberry, yung unicom. Depende po, marami po kayong pwedeng gawin. Depende sa idea. So ano gusto niyo pa pong ibenta or idagdag sa flavor niyo. Ayoko nang may feeling. Gusto ko yung plain lang. Mas masarap yung plain. Titingnan Sino po natin. gusto mong sumama dito para mag-try mag-buy? Hoy! Sige po, ma'am, kayo na. Tara po. Ito, chocolate ganache, meron din ako. Alin po kayo? Kailangan meron tayong ano. Yung ma'am, ito, Pag ako, picturean mo ako. kahit ano po, ma'am. Ayun. Ito po. Dalawa lang po. So, tapos, sige po, maliit lang. Yan, itong ganache, yung gamit nating chocolate po is yung Elmer's. So, nag-dissolve lang ako ng 200 grams ng dark chocolate na Elmer's sa Easy Whip na cream. Tinunaw ko lang po. Tapos, ginawa ko siyang paste yan. Ganyan lang po. Ilang flavors na yan? Yung nauuso ngayon. Biscop, sino gusto? Oh, sir, ikaw naman na. Halika dito. Thank you po. Ano pangalan niya, ma'am? Ana. Palakpakan si Mama Ana. Yeah! Yay! Ano pangalan niya, sir? Dan. Sir Dan, try mo. Pakita mo kami ng 5 skills mo. Dito po. Yan. Bukas. Yan, maliit. Yan. So, Biscop naman yung inaano niya. Pinapayip niya. Yan, sige, sir. Paano pag gusto ko ng savory na lasa? Pwede rin po. Pwede tayo maglagay ng bacon chips, ng ham. So, ito, meron kaming cream cheese. Bibenta ko na rin, cream cheese ni Unicom. Try niyo po. So, may cream cheese naman sa baba, di ba? Meron siya. So, try niyo po, ma'am, dito, dalawa. Sige, 5. Anong pangalan niya, ma'am? Chona. Dalawa po? Sige po. Tapos lagyan na rin natin ng ham. Ham lang yung available ko ngayon. Lagyan na natin. Yung cream cheese. Cream cheese. Damihan mo din. Yun, damihan na. Tapos Depende po sa papunta sa akin. Okay po, salamat Ma'am Chona. Magkikita ulit tayo mamaya. Maraming pang gagawin. So ngayon, mag-pour na tayo. Lagay ko lang po. Ano na ako dyan eh. Pag may mga questions, taas lang po kayo ng kamay ha. Huwag lang math or pera. Hindi na tayo dyan. So yan, mag-pour ako para mas precise, mas pwede namang direkta, pero mas prefer ko naka-picture, walang problema. Pag ipo-pour natin siya sa picture, ibaw, may iwasan natin yung bubbles, dahan-dahan lang po. Dahan-dahan bigla. Dahan-dahan bigla. Pag may bubbles po kasi, hindi natin ma-achieve yung yellow and brown na smooth. Hindi na po siya kailangan i-torch. Hindi na po. Di ba? Hindi na. Yun, yung mismong liquid, magka-create siya ng brown and yellow golden surface dun sa egg tart. So, kailangan talaga, wala pong bubbles.
Wait, parang ito buo pa. Yun nga, ako Hindi namin pa siya ganun ka-toast. Saglit ha. Yun, chef. Tingnan natin. Ito yung ginamit dito. So, hintayin lang natin. Saglit. Yung isa ata meron pa. Sorry. So, yung pagdating namin, tsaka lang siya na to. So, lagay na muna tayo. Siya yun yan. Hindi nga. Sawa. Dami nakakarinig. Pour lang natin. So, ito po yung regular. Kung napapansin nyo, ayan po. Sige, pwede po kayong tumayo. Tapos upurin po ulit. So, ayan po. Ganito lang. Depende sa rim. Bago mag-rim, tsaka natin ilagay. So, nakikita nyo po. Walang bubbles, walang smooth. Yan po yung gusto natin. Iwasan natin yung Bubbles. bubbles. Okay. Sige, pour ko muna ito bago... Kunin ko pala, pipicture lang ko muna. Mali. Mali. Dapat may picture din. I-weigh ko. Kasi parang Sure, sige. nabawas. Ito yung nabawas. Yung... Nabawas. So, din ko lang. Ayun, no, may bubbles. 700 to. Ito naman, may bubbles yung problema. Walang pag may bubbles. Tapos, kunyari, good question, ma'am. Ano pong pangalan niyo? Des. Ma'am Des, paano pag may bubbles tapos kailangan ko nang i-pour? Wala pong problema. Kung may torch tayo, pwede nating i-torch sa ano. May torch ako maliit, napaka-cute. Ito po ang solusyon. Yun. Paano kung walang ganon? Ano ba pwede? Lighter. Lighter naman. Igagano mo yung lighter, mapapaso ka. Pag nagmamadali na po ba kayo nun, pwede naman po tayong i-rest natin. Kasi ang pinaka-solution lang dito para maiwasan natin yung bubbles, rest lang natin. Set aside lang natin sa table. Mawawala na yung bubbles. Huwag mo haluin. Or toothpick. Toothpick. Plop, pop, pop. Ano? Plop? Ano? Pop, pop. Sorry. Pero mas maganda po, i-rest nyo. Bago nyo i-pour, i-rest nyo muna Naka-rest yung talaga. Yun yung picture. pinaka solution doon. Tapos pag expert na kayo, diretso na, hindi na kayo magpipicture. Yun na. Yung texture Hindi po siya na. yung- Tapos may part na pwedeng hilaw. May part na hindi even yung pag-bake. Yan po. Kaya talagang kailangan siya ito. Dapat in liquid form. Yes, for in liquid form. Very good, ma'am. Ano pangalan niyo po, ma'am? Sino yun? An po. Ann. Ito pangalan niyo po ang ate ko. Wala ba dyan? Yan. Liquid form na. Ang kapag na nagkaroon ng bubbles yan. Wala nangyayari. Nakita mo yung parang may bubbles. Wala. So, chef, parang kailangan din ang baking pwede madali. Na ano po, yes. Di ba sa baking naman din? Kaya karamihan sa mga kusinero, bakit ayaw mo ng ano? Ayaw mo mag-bake. Napaka-precise. Kailangan nag-iintay. So ilan na? Sorry. Oh, so inaano po namin na yung tamang scale kasi para ma-accommodate yung buong part kung ilan yung nagamit. So ilan na kailangan natin? 740. 740 lang. Okay. Nawala. Okay. Kasi Like ano kasi? nag-40 lang ako din. Okay. Okay. Hindi kasi nasa gitna. Ayan, sorry, ayan. Ipakita po natin. Ang ginawa ko, nilagay ko dito tapos yung pag-pour, nawala ko sa uli. Nag-pour ako dito sa gitna. Ang nangyari, nag-bubbles po. So kaya yung reason naka-bend po yung pag-pour ko kanina para maiwasan natin yung pag-pour. Pwede namang direct na din dito. So try din naman natin yung naka-torch, walang problema. Okay lang po bang hintayin natin to hanggang mawala yung bubbles? Mga alas 8 ng gabi? Okay lang ba? Joke lang. Joke lang po. Hanggang iyan na lang natin. Torch na lang natin. Sa nawawala naman po siya. Gusto ko nung ganung torch. Yung liit. Cute. Sa Shopee ko. Available yan sa Shopee. Kaso minsan nakaka-cancel kasi bawal yung mga lighter. Yeah, yung mga flammable. Flammable, bawal.
Kasi nakakatakot yung yung kinakabit yung butane. Ang laki Ayun, yun, ayun. yung nakakatakot. Ako ganyan na din po sila. Opo, maganda yung maliit lang. Tapos refillable po yan. Simple ako. Man, lagi kong pinicture ang banal. Chocolate, raspberry, ube. Ube ang mga kinay. Mamaya po may mga question and answer kaya dapat focus kayo. Malay nyo, ganda si Miss Steve, ito pa. Nakuha niyo yung ano. Nakuha niyo ito. Depende sa kanila. Sa taas may parapol tayo. Miracle ba, Miss Christine? Question and answer. Ilan yung scale tama to? Tapos meron kayo mamaya Sakto yun sa ano? Kulang pa. Ako lang ba? Apron. T-shirt, apron, tsaka skirt. Okay ka lang, Ben? Okay ka lang? Okay ka lang? Wala yan. Anong nangyari? Pinalit namin sa maganda. Tatahimik, bigla ka na nahimik. Wala. Tahimik mo. Bakit? Wala. Anong nangyari? Bakit? Naulan daw. Minaya tayo umuwi. Hindi pa naman talaga tayo hanggang alas 4 pa yan. Ay, hanggang alas 5 pa yan. 1:30 pa lang. Aga pa. Yung 40. Stop mo.